buong araw, tulog lang ako. May midterm ako na meron akong isang midterm na sinubmit. Tapos, ayos naman na yung gamit ko, wala naman ako kailangan gawin. Gabi rin eh. Matutulog din ako sa bus eh. Luna Brothers. Ito yun si Antonio. Ito si Juan. Tapos, yan yung bahay nila. Ayun nga na, may barya nga. So, ayun na. Tapos na yung tour. Ayun na yung mga statue nila ulit. Yung mga insights ko dito. Isipin mo yun. Galing tayo sa Bornayan. Which, alam mo naman, sinasabi nun, kamatayan, katapusan ng buhay. Pero, simula pa lang yun ng natin. Ng tour natin sa Bigan. Sa Ilocos, halos. Tapos dito tayo ngayon sa bahay nila. Luna Brothers. Aking mga idol. Tapos, parang sinasabi niyan, ang kamatayan, hindi lang yan yung katapusan. Kasi simula pa lang yan ng pass mo sa heaven. Hindi, pero hindi naman kasi katapusan talaga pag kamatayan na ng isang tao. Kasi, siyempre, meron ka maiiwan na mga ginawa mo sa mundo. Tulad nito nga, kung ano ka na, nalibing ka na, nilagay ka na sa Bornayan, makikita naman na ano yung mga ginawa mo, binigay mo sa mundo. Lalo na itong dalawang bayani natin na marami talagang binigay sa bansa nila. Si Antonio sa militar, ginawa yung PMA, dun sa kanya nagmula dahil kasi si Antonio nag-request ng alam ko, hindi ako nakialatang di nakinig eh. Nag-request siya ng uniform kay Juan. Tapos si Juan gumawa. Tapos dahil doon parang nagmula din kay Antonio yung paggawa ng PMA ganun. Kasi meron din yung fencing club ng Pilipinas. Ayun. Kaya hindi lang talaga katapusan yun. Makikita mo yung pagkabuhay din ng isang tao sa kanilang kamatayan. Kapitbahay lang nila, sari-sari store. Kaya kung gusto nila ng merienda, dali lang yun. Isipin mo yun, nagugutom si Antonio Lunas, bibili na siya ng Royal doon sa tabi. Init! Sa Malacanang of the North kami. So apparently, dito daw nakatira dati yung mga Marcos. And Kakaiba talaga siya sa granted, hindi naman din ako nakakapunta pa sa Malacanang. Continuing the motif kanina na yung parang kila Luna na binigay nila yung achievements nila. Ito rin, kasama na rin yun. Very controversial kasi pag ang ganda ng view, grabe. Pero medyo controversial kasi pag buzzword Marcos, bigla na lang mga tao iba kaagad yung tono nila. Ang ibig sabihin lang niyan kasi, meron talagang nangyari kay Marcos, which hindi naman talaga natin maiwasan. Siyempre, yun nga yung martial law. Huwag na tayo sa political side. Ito yung sinasabi ko na kahit wala ka na, meron ka pa rin naiiwan sa buhay mo. Ano yung habang buhay ka pa. Tapos, ito naman, very, parang nasa gitna siya ng motif pag present tsaka past. Kasi, yung parehas na yun, past, diba? Bornayan, Luna House. Parang nasa past tayo. Dito naman parang nasa present, past, present. Kasi syempre naman nakakatawa na yun nga, hindi naman to si Ferdinand Marcos Sr. Pero, president naman natin ngayon yung anak niya. Ito yung tirahan nila noong 1800s.
Ito dito, meron seal dito. Yung angas nga eh. Ayun o. Ilocos Norte, 1880. May isip mo talaga, oo nga. Politiko nandito. Let's say na lang na, oo nga. Isipin mo, gising ako dito. Tapos, manong almusal. Ay, punta kas dun sa veranda. Parang gusto kong naman kung anong spot ng saang spot ng bahay yung yung kinuha itong mga to. Oh my goodness, is that the one and only future current president? Wow, man. Tapos, uy, lumang plug. Oh my God, no way. So, Malacanang of the North. Overall, solid. Angas. Kaya, ewan ko na uy, manok. 10 out of 10 worth it trip. Grabe talaga. Napakasulit talaga ng Ilocos Norte. Manakita ko manok! Kulili Point. Hindi na ata ni Kuya. So, isa ito. Sa lahat ng pinag-aaralan natin na kasaysayan, learn to live in the present. Ano pa kwenta na ng pagkaaral natin? Hindi mo enjoy. Sabihin na lahat na to dito mangyayari kung hindi ako naglakas loob nung isang araw na yon. Tapos sinubukan na mag field trip na wala akong ibang kakilala. Nakakatuwa rin kasi na alam ko sa sarili ko dati na hindi ko maiisip kahit na lalo nang pilitin ang sarili ko na gawin ito. Pero tinan mo ko ngayon, bithi lang noon, malaki, halaman, bukas puno na. Buong place sa amin. 30 years old na yung kabayo ni Kuya. Tinatawag ko siyang TMO pero kasi meron kayo isang anime yung Uma Musume, pinapanood ko. Nakabase kasi yung mga kabayo doon. Mga totoong kabayo yung mga yun. Pull up mo TMO pero wala na ako cash. This is the future. Yung pinakamagandang outcome. Pag in-embrace mo yung present tsaka yung vision mo sa future at ginawa mo sa present, kung kakalabasan, Calle Crisologo, Intramuros. Diba? Ang ganda kasi tingnan. Yung heritage ng Pilipinas, preserve pa rin dito. So guys, mga 2 o'clock na. Grabe yung biyahe natin from Vigan to Ilocos Norte, Salawag, Paway, tapos balik sa La Union para sa mga weavers. Overall talaga, ang ganda. All I could say, kasi nakakabigay lang din ng insight. Ay lang yung busa ko. Hindi lang siya nakapagbigay ng insights, kundi nakakatulong din siya mag-reflect. Kasi
isipin mo sa lahat ng history na nangyari doon, tapos syempre yung pagkagawa ng ordinance na i-preserve yung history doon sa kalye yun dun sa vegan. Tapos masaya ako na nangyari yun. Marami akong hindi nagawa, marami naman din na nagawa rin. Marami din akong na di nakilala, pero meron din akong mga nakilala. At sana guys, alalahanin nyo yun pag aalis kayo o pag gagala kayo. Maraming bagay na pwedeng mangyari, maraming bagay na pwede mong gawin, pero hindi mo lahat kayang gawin. At okay lang yun. Kasi nandun ka para mamuhay sa ngayon, hindi sa nakaraan, hindi sa kinabukasan. Pero enjoy, 'di ba? Hindi rin ako makapagsalita minsan kasi grabe yun. Nakatulala lang ako, hindi ako makapagsalita sa inyo guys. Pero ayun, with that being said guys, thank you for watching the vlog. Kami ni Alice, pagod na. Thank you din sa mga mga tropa nating mga nakakausap ko, mga nakasama namin sa buong Ilocos trip na to. So, take care guys. Inumin yung mga gamot ninyo, huwag niyong kalimutan na uminom ng tubig. At bye!